Yawarap sa inyo dyan. Tara, pag-usapan po natin ngayon ang balita po na patungkol po dito sa pahayag po ni VP Sara na sabi nga po inalmahan ni Sara Duterte ang pagtulong ng gobyerno sa mga naging biktima po ng extrajudicial killings. No, ito po ay ating mga kapwa Pilipino, mga mamamayan, mga sabi nga nila, tinatawag na nasa laylayan, karamihan po sa biktima ay ito po yung inabot. At ngayon po, sa mga oras po na ito, napakahalaga po ng napag-usapan po itong bagay na to. Dahil kung titignan nga po natin sa internet, naglipa na po ang mga fake news. Diba? Lagi po nilang binabanggit yung mga DDS nagbubulag-bulagan sa katotohanan na gaya nga po ng lagi kong pinapaalala pag tayo po nag-upload ng video ugaliing maging mapanuri, gumitna, wag pong maging supporter, wag maging tawag dito panatiko ng mga politiko. Hindi tayo dapat kasi pag panatiko ka, ipagtatanggol mo na ang tao kahit na mali ang ginagawa, mali po yun. Pero kung neutral ka, nasa gitna ka, matitimbang mo ngayon kung ano yung tama at mali, no? Mas matitimbang mo kasi nasa gitna ka. At pag tama, suportahan, pag mali, tutulan. Yan po ang palagi po natin binabanggit sa mga videos po natin. Ngayon po, no, napakalaga po dito na makita po ng lahat, no, especially dun sa mga hindi pa nakakaunawa na ito po ginagawa ni Sara Duterte, ni VP Sara. Ito nga daw po tinatawag na pag-alma sa pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan po natin na naging biktima ng EJK. Tila, no, disclaimer lang, no, panoorin po ninyo yung balita para ma-shoot. Lumalabas na yung kanyang sinasabi, itong mga EJK victims, parang ito yung mga hindi totoo, no? Ayon sa aking pagkaunawa yan, pwede po akong magkamali. Kayo ba, ano bang ayon sa pag-unawa ninyo? Kasi parang ayaw po. Kasi parang ang sinasabi po ni VP Sara ay huwag tulungan itong mga biktima ng EJK. Parang sila ay hindi nag-exist. Parang ganun po ang dumadating sa akin. No? Parang lang naman. Dahil kung hindi, para saan po ba yung kanyang mga panayam, mga sinasabi? No? Ito po ba ay para sa mamamayang Pilipino, pagsiservisyo niya sa kanyang trabaho? O isang personal na bagay ang kanyang mga kinokomento ngayon? Kasi sabi po rin dito sa mga sinabi po dito sa video niya, sa balita po na to, yung mga binanggit po niya dito, isa sa kino-question niya na usapin dito, bakit nga ba may kino-question siya, diba? Kasi yung pala, kaya ninyong tulungan ang mga tao po na ito. Yung nakaraan, may sinasabi siyang ganun no? Comment down below na lang kung ano yun. Hindi ko maaalala. Anyway, kinu-question niya na tinutulungan ito sa pagbiyahe itong mga biktima. Sumagot po yung sa DOJ, no? Si Remulla, kung nagkakamali, sabi po, hindi yung flight nila, yung gastos nila na pinansal na pagbiyahe sa ibang, hindi yung gastusin nila ang pamasahe papunta sa ibang bansa ang tinutulungan doon, kundi yung kanilang seguridad, yung security. Kasi nga, bakit nga daw po aabot sa ICC ito? Dahil tila parang may gumawa na may lilinis na yung kaso. Gusto nang palabasin na walang krimen, walang EJK. Parang ganun po ang pagkaunawa ko sa sinabi po ni Sec Remulla. Pag nagkakamali si Sec Remulla sa DOJ. Anyway, patuloy po natin pag-usapan. Kayo, tingin ba ninyo tama itong sinasabi ni Sara Duterte na pag-question o pag-alma sa pagtulong sa mga biktima? Dahil habang nangyayari nga po yung mga ganitong klase ng interview, patuloy pong makikita po sa mga komento na si Sara Duterte bumibisita sa
iba't ibang panig ba ng mundo? Hindi naman siguro, no? Pero mostly ay patungkol po sa kanyang ama. Nagaya po na nakalagay po dyan, no? Sa may caption din sa may balita, PP Duterte bumisita uli kay FPRRD. So, nagiging question din yan, napabiyahe-biyahe na lang daw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung di sa rally pupunta, dyan, pabalik-balik sa Hague yata. No, hindi ako nagkakamali. No, disclaimer lang. Isa yan sa mga nagiging questionable, isa yan, no? Yung mga pag-alis-alis niya. At pagkatapos, meron din pong siyang naging nabanggit po dahil ultimo po yung sinabi ni Bongbong Marcos, ni PBBM, President Bongbong Marcos, na tigilan na ang pamumulitika. Sinagot niya ito nang tumingin siya sa salamin. So sinabi niya sa presidente na tumingin sa salamin, no? Tignan niya sa salamin kung sino, kumbaga pinararating na sino ba yung namumulitika. Kasi sila daw ay sumasagot lang sila. Kumbaga rumerebat, no? Rumerebat lang daw po ang mga Dutertes. Kaya po sila maingay ay sumasagot lang. Kung di po ako nagkakamali, yung po ang pinatutunghayan po ng ating kalawang Pangulo, no? Saan po ba tayo pupunta nito? Ang tanong ko, no? Ang tanong po dito, no? Sila ba talaga yung rumerebat, sumasagot lamang po ba ang ating Vice Presidente? No? At gaya ng sinabi niya, hindi siya umaatake, hindi sila ang umaatake. Kung matatandaan po natin, ang nangyari po, di ba? Wala pa po ang usapin diyan ng pagkaka-aresto po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Nariyan na po ang kanilang mga pananalita ng panghahamak, no? Weak leader, bangag, at iba pa, no? Iba pang mga ganong klase ng pananalita. Ako hindi ako supporter ni Bongbong, no? Hindi ako pro BBM. Pero hindi rin ako anti-Duterte. Pero nakita ko, no? Nakita ko sa pagdaan ng mga taon, ng mga panahon, no? Marami namang sumuporta, di ba? Halos lahat yata tayong mga Pilipino ay sumuporta kay Duterte pagdating sa drug war, no? Sino ba naman kasing gusto nang magkaroon ng problemang droga sa ating bansa? Ayaw natin yan. Kaya yung panahon po ng ating President Rodrigo Duterte, marami po siyang natanggap na suporta sa atin. Pero later, lumabas po yung mga problema ng EJK, Parmali, pagiging pro-China, di ba? Yung jet ski moment na parang ang damdamin ng Pilipino na ipagtatanggol niya ang interes ng ating bansa pero hindi nangyari. Diyan po, natimbang po natin na mali po pala, no? Kahit ano po palang ganda na mga ginawa ng mga tao, basta ang babagsakan, yung dulo pa rin yung magmamatter. Kumbaga, gumawa ka nga ng tama, sa huli naman, binawi mo sa masama. Kaya hindi po katakataka na marami na po ang nagigising po riyan sa bagay po na yan. Makikita ninyo, hindi na gaya ng dati ang pagtatanggol ng mga tao sa mga Duterte dahil naiisip na nila yung ginagawa nila ngayon. Maliban na lang po, maliban na lang dun sa mga suspected na pinopondohan ng China. Kasi ito pong mga Duterte, marami po ang makakakita na sila talagang nasa panig po ng China, no? Pagpapaalis, maging ng mga suporta ng mga aliado po natin. Number 1 ang Amerika, yan ay gusto ni Sara, no? Huwag na tayong tulungan, huwag na magpakita ng pakikitungo sa Amerika na gaya ng ginagawa ngayon. Anyway, mahabang usapin po yan patungkol sa WPS, sa national interest ng ating bansa. Pero kung pag-uusapan po natin, itong sa ICC, ang tugon po ng Malacanang sa mga gaya ng sagot po ni Sara Duterte, siguro naman hindi bulag ang ICC, no? Judges, mga husgado ng ICC para hindi makakita o hindi makita ang katotohanan sa ginawang pag-aresto kay FRRD. No, so, ibig sabihin, makikita naman kung mali yung paraan. O naman, at lahat yan imbestigahan. Ikaw, anong masasabi mo dito?
comment down below. Pag-usapan natin sa comment section.